Hello vlog, welcome to my guys. Nandito tayo ngayon sa Philippine International Convention Center or PICC para mag bike check. Tignan natin lahat ng nagastos natin, sa itsura niya mula nung nag-start tayo mag bike hanggang ngayon. As of now, ganyan na itsura niya. Mag-start tayo dito sa stock na bike natin. Yung bike natin na Trinx M136 26 size 17 kung hindi ako nagkakamali. Painted na kasi kaya hindi ko siya ma-double check. Pero alam ko size 17 siya. Nabili natin siya sa price na 6.5. Stock pa siya lahat. Ngayon napalitan na natin yung ibang parts. Next, nirepaint natin siya yung nagastos natin dito. Bali DIY lang to. Gamit natin yung samurai paint. Ito na nga yung itsura niya. Yung ginamit nating pintura dyan is sparkling silver yan. Sparkling silver. Medyo madumi siya eh. Pero sparkling silver yan. Bali yung ginamit ko dyan is bumili ako ng isang bote ng 2K06 silver gray epoxy metal primer. Kasi pag nagpintura tayo kailangan muna ng primer bago natin pinturahan ng mismong kulay na gusto natin. So bumili ako ng 1 bottle ng 2K06 worth 585, 1 bottle ng sparkling silver. Yan na yung kulay na ngayon. Tapos isang bote ng 2K01. So yung ginamit natin is yung top coat natin na 2K01 is clear coat yan na high temp na rin, high temp. Bali naggastos natin sa pagpintura ng frame natin. Bali sinama ko na rin actually yung crank arm kasi na faded na rin siya, marami ng gasgas. So nabili ko siya online, gumastos ako dyan ng 1,395 sa lahat. Ako lang din nagpintura niyan. Tinanggal ko yung pintura tapos nirepaint ko siya. Next sa handlebar tayo. Bumili ako sa Lazada. Bali pangatlong palit ko na nga to. Bumili ako ng FX TR. So yung clamping is ganun pa rin, 31.8 mm. Same ng stock niya. So yung length nito, yung haba niya, di ko na siya pinutulan, stock na rin yung haba niya na 720 mm. Tapos yung rise niya or yung eto tsaka yung eto ilalim, yung rise niyan is kung di ko nagkakamali 60 mm. Tapos bumili din ako ng sagmit na stem. Yung sagmit natin na stem is 31.8 mm yung clamping. Sa red zone 2.0 yung pangalan. Red zone 2.0. Hindi na siya mabasa dyan. Pero dyan siya banda. So nabili ko siya sa local bike shop natin, 700. Bali actually short stem siya, 45 mm.
Yung price pala ng handlebar natin, nakalimutan ko bangitin. Nabili ko siya ng 574 kasama na shipping. Next, bumili ako ng hand grip. Giant ang tatak. Nabili ko siya worth 400 sa Quiapo sa Decimal Supply. Yung kabila, ganun din. Giant. Shifter naman tayo. Jore. Shimano Jore. Or Dior. So yung front shifter natin sa FD natin, naka-set up siya ng 3x, pero may switch siya dito sa ilalim na pwede mo siyang gawing 2x lang. Focus natin, medyo madilim lang. Yan yung switch nya. Bali, i-flip mo lang yan. Para pwede mo siyang gawing 2x na lang. Ito, nabili ko to ng 1.5 sa Cycle Art. Bali, matagal na sa akin to, magto 2 years na rin. Yung sa rear naman natin, Jore din. Naka 10 speed naman to. Nabili ko siya ng 1.8 sa Cycle Art din. Bali, pangalawang palit ko na ito kasi nasira na yung isa. Di na siya nag-shift. Tapos yung brake naman natin is non-series lang. Shimano non-series. Hydraulic. Nabili ko naman siya worth 1,850. Actually, pangalawang palit ko na rin to. Ito naman is alam ko aluminum na to. Hindi na siya kinakalawang, hindi na siya metal. Yung lever niya mismo. Sa likod. Yung isa kanina sa harap. Tapos guys, kung mapapansin nyo, yung kulay ng bolts niya is diba? Meron ditong yung isa black, dalawa naman gold. Pinalitan na rin natin yan dahil sa kabila. Bumili tayo ng Risk na titanium bolt. Yan, Risk titanium bolt. Ano siya, TC4 titanium alloy, gold. Nabili siya natin sa Shopee ng 368, apat na. Dalawa dito sa dalawang malaki, tapos dalawang maliitin, tag-isa. Bali yung isa hindi pa natin napapalitan. Yung sa stem natin ganun din. Titanium na rin yan, apat. Ito naman original na kulay, silver lang. Nabili naman natin siya ng 88 isa sa titanium bolts sa Laloma. Tapos busina hindi mawawala. Bumili tayo ng Hornet DB140. Sound check natin. Actually dalawa yan. Para pumalit yung tunog, pindutin na natin ito sa likod. Yan. Tapos yung isa, nabili natin siya ng 1.1. Nabili natin siya ng 1.1 sa titanium bolts din. May
shop sila doon na ano, na nagbebenta din ng mga parts ng bicycle at mga bisikleta din. Tapos cat eye na bell, nabili natin siya ng 250. Cat eye, bell. Tapos yung headset natin is weapon. Nabili natin siya ng 550. Tapos ito is speedometer natin, Cat Eye Patrol Plus. Nabili natin siya ng, hindi ako nagkakamali, 1,850. Yan. Tapos yung barfly naman is 500 sa Cycle Art. Ito yun naman isa sa local bike shop natin to nabili. So naka-display sa kanya is yung time, ito yung sa speed natin pag tumatakbo, time natin kung gaano natin siya kabilis tinakbo, distance na na-travel natin, average speed, maximum speed, tsaka yung total na odo natin, simula nung nabili natin or simula nung nagpalit ng battery kasi magre-reset siya. Yan. Tapos balik ulit sa ano, display niya na may time tsaka yung speed natin. Tapos may ilaw din tayo dito. Ito may nakasaksak sa power bank to. Ito yung cord niya, USB cord. Nabili natin siya ng 350 sa Lazada, hindi pa kasama shipping. Sa lever natin, kung makita nyo may rubber. Ito lever boots, nabili natin siya ng 80, pares na yan. Doon din sa titanium bolts na shop. Yan. Tapos yung Motovolf, bumili din tayo ng cellphone holder na Motovolf. Yan. Dipit lang siya dito para humigpit. Tapos ganun din para lumuwag, para may lagay natin yung cellphone natin. Tapos bumili din tayo ng titanium bolts na TC4, titanium alloy bolts sa Shopee pa rin. Yan, yung gold, para naman yun sa may shifter natin. Shifter. Ganon din sa may seat clamp. Sa fork naman, bumili tayo ng second hand to. Second hand lang natin nabili to sa online. Sa Facebook. Nakabili tayo ng Epicon na 2012 model. Made in Taiwan siya. Nabili ko siya worth 4,500. Okay pa naman siya kasi nung pinaayos ko, pinalinis ko, okay pa naman yung internals niya. Ngayon ako na naglilinis. Bumili na lang ako ng gamit. So second natin siya nabili. Medyo may problema na yung dust seal niya. Yan guys, makinis pa yan. Yan. Kakalinis na natin kagabi. Pinalitan natin yung oil niya sa loob. Tapos grease, high temp na grease. Ayan. Tapos yung dust seal niyan, pinalitan na natin kasi yung ano, yung stock niya madumi, ano na, may sira na. Nagkakaroon, napapasukan na siya ng dumi dun sa loob. Sisira, magagasgas sa katagalan yung stanchion or yung stanchion niya. Di na maging maganda yung play niya. Yan. Epicon Esason Tour Epicon 2012 model. Yan. Sa gulong naman, bumili ako ng jet set na rim. Yan. Dati yung kulay niyan is pula tsaka puti. Yan lang kasi yung available. So nabili ko siya ng 2,000 pares. Ito yung jet set na rim na yun, pang downhill rim, 26 sir. 26 yung size niya. So ni-repaint natin siya. Nagbayad ako 500 for the repaint. Yan. Parang gray yung kulay niya.
So yung gulong na nilagay ko is Minion DHF. Minion DHF 26 2.3 yung size niya, yung lapad ng gulong. Tubeless ready na rin siya. Nabili ko siya ng 1,350 sa local bike shop. Sa likod naman is Minion DHR. Size 2.4. Yan siya guys. Minion DHR2 2016 size 2.4. Ito mas maganda to kasi yan. Tubeless ready na rin siya. Nabili ko naman siya guys worth 1.5. Yan yung knobs niya. Tire clearance, medyo alanganin na sa mas malapad. Sa hub naman guys, bumili tayo ng Novatec na hub worth 4,000 sa Glorious Bike Shop. Yan yung harap, front. Yung rear naman yan, dito nakakabit yung sprocket niya. Sa disc brake, bumili ako ng Aerowick na disc brake. 180mm yung lapad, harap tsaka likod. Nabili ko siya ng 750 isa. Tapos adapter, kasi pag di mo siya lalagyan ng adapter, babangga na to dito sa disc. So bumili ako ng adapter worth 250 isa sa harap, isa sa likod. Tapos guys, pinalitan na rin natin to. Ayan. Ito titanium bolts niya. Bali 12 pieces, 1.2 yung bili natin, 12 pieces titanium bolt. Ito titanium bolt din, 88 isa. 88. Ay hindi, sorry guys, 100 to yung black. Ito yung 88 yung silver. 88 100 yung black. Tapos yung sa may spokes natin, bumili tayo ng Origin 8 1.2 yung bili ko, kasama na yung ito. 1.2 yan set. Tapos dito naman sa may yan, sa crank, ito is Alivio siya. Pininturahan ko lang kasi marami ng gasgas. Ito nga, may gasgas na naman. Ganito lang ginagamit natin daily. Ito, nabili ko to ng 2.2 sa may Cycle Art. Ito naman, yung panghigpit niya is 100 lang siya. Hindi ito na-focus. 100 lang yan. Ito naman yung pedal natin is Max Zone. Nabili ko siya ng 850, kung di ako nagkakamali, 850. Tapos pinalitan na natin yung bearings na ito. Dito isa 60 isa, tapos dito naman dalawa, bali 140 isa nun. Tapos dalawang pedal siya. Yun yung isa. Bali isang bearing dito worth 60, dalawang bearing dito na worth 140 isa. Tapos ito crank arm boots, Zefal crank arm boots. Nabili ko siya ng 400, nagmahal na to. Dati nasa worth 250 lang ata to, hindi ako nagkakamali. Tapos ito na lang yung kulay na nabili ko. Tapos yung bottom bracket is pinalitan ko na siya. Dati kasama siya ng Alivio, ngayon pinalitan ko siya ng Diore XT. Nabili ko siya ng 900 sa may Cycle Art.
ito naman is yung cambio natin sa harap.